Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapahala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa." Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong titirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Tayo pong lahat. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang magawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginagawang himala. Tugon. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ay ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw ang buong sansinukob. Tugon. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Tugon.
na sa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tumayo ang lahat. Diringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng miti niya kalooban. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-5 linggo ng ating 40 araw na paghahanda at papalapit na po ng papalapit at painit din ng painit ang ulo ng mga nakakausap ni Jesus. No, kung kahapon, sinabi ni Jesus na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At ito'y hindi rin natanggap nitong mga kausap ni Jesus sa mga Hudyo dahil para sa kanila, hindi sila alipin, kundi sila ay malaya. Pero ang pinaparating nga ni Jesus na sila po ay hindi pa malaya hanggat hindi nila tinatanggap ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay ang mga ipinapahayag din ni Jesus at mismong si Jesus ang katotohanan. Kaya't ngayon, sinabi muli ni Jesus sa kanyang mga kausap na hanggat hindi tayo namumuhay sa kanyang aral, hindi tayo magkakaroon ng buhay o kailan may di makararanas ng kamatayan. At ito lagi yung pangako ng Panginoon na ipinapahayag ni Jesus na
buhay na walang hanggan. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. At dito talagang nagngit-ngit na sa galit itong mga kausap ni Jesus, kung kaya't umabot sa punto na sila ay dumampot na ng bato para batuhin si Jesus. Kung maalala niyo po, laging kapag mayroong malaking kasalanan na nahuli ang isang tao, pinapatay ito sa pamamagitan ng parusang pagbato ng buong bayan o ng buong komunidad hanggang sa mawala. Pero si Jesus, sabi dito, ay nagtago at lumabas ng templo. Kaya isa po sa mga basihan din natin, no, na bakit tinatakluban natin ang mga imahin sa loob ng simbahan o sa panahong ito, dahil nga magtatago na si Jesus. Hindi dahil siya ay naduduwag, hindi dahil siya ay natatakot, kundi sinasabi nga pong hindi pa oras para siya ay dakpin, hindi pa oras para siya ay pahirapan. Darating ang araw at sa mga susunod na araw, kusa niyang ibibigay ang kanyang sarili. Pero tingnan po natin, no, yung atin pong magandang mapagnilayan. Kapag meron bang nagsasabi ng katotohanan sa atin, ano ba ang nagiging reaksyon natin? Mahirap kasi yung pag parang sinasampal tayo ng katotohanan, no, ipinamumuka sa atin yung katotohanan, minsan ang reaksyon natin ay magkubli, maitago. No? Kasi ayaw nga natin mabisto, ayaw natin malantad kung ano yung katotohanan sa atin. Kung hindi man tayo nagtatago, kadalasan ay binabalikan natin ito. Yung bang tinatapalan pa natin ng masigit pang kasinungalingan para hindi lang mapalitaw ang katotohanan. Gagamit tayo ng ibang mga pamamaraan, pwedeng paninira sa nagsasabi ng katotohanan o gagawa tayo ng ibang kwento para matabunan kung ano talaga ang totoo. So, nasaan ba yung ating nagiging pag-uugali? Ano yung at paano tayo nagre-react kapag mayroong nagsasabi ng katotohanan sa atin? Sabi nga, masakit marinig ang katotohanan, pero kailangan natin harapin. Kailangan natin matutunan paano mag-handle ng katotohanan tungkol sa atin. Kasi yun, sabi nga ni Kristo, no, yun lang talaga ang magpapalaya sa atin. Mahirap kung kikim-kimin natin at patuloy nating itatago ang mga tungkol sa mga bagay-bagay sa atin. Damdamin natin, no, isusuppress natin. Hindi tayo talaga magiging malaya dito. At tandaan natin mabuti, ang mga gagawin ni Jesus sa mga susunod pang mga araw ay para sa ating kalayaan, para sa ating kaligtasan. Pero nawa, mas piliin po natin. No? Gaya ng nasabi ko, masakit man marinig ang katotohanan, pero ito ang dapat nating harapin at tanggapin. Pero sana po katulad ni Kristo, huwag din tayong matakot magsabi ng katotohanan. O pwedeng iwanan ka, pwedeng layuan ka, pero at least naiparating mo, nasabi mo kung ano ang totoo. Amen? Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa atin sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Ang ating pong itutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus
Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkaloob nawa sa atin ng kakayahang magpunyagi sa pananampalataya, katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag na mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling nabanal. Buksan ng aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagali na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo,
lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na papatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.